niya ipaglaban yung mga katulad namin mga tricycle driver. Sana manalo po ang 107. Siyempre, huwag natin kalimutan sa balota. 107. 107, huwag kalimutan sa balota. 107. Ayun. Maraming salamat po, sir. At sana po may paglaban natin hanggang Kongreso. Yung pinaglalaban ng ating Mr. Paglalaban po Good. namin. Yun. Paglalaban ko po yan para sa akin. Alright. Maraming salamat po, sir. Thank you po. Tanong ko sa inyo, sino ba ang sasakyan na kauna-unaha sinasakyan ng pasahero pag-gising niya sa umaga at paglabas niya ng bahay? Siya ang nag-angat mula sa kahirapan ng mahigit 50,000 bikers, nag-akay sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig para sa mga informal na manggagawa gaya ng habal-habal riders. Siya rin ang nagbigay ng dignidad at kabuhayan sa masa sa pamamagitan ng #1 motorcycle taxi sa buong mundo. Naging katuwang ng milyong-milyong riders at commuters, hindi lang sa pagbiyahe kundi sa laban para sa magandang kinabukasan. Palakpakan po natin ang congressman ng 107 ang Kasanggap Party List, walang iba kundi si Mr. Angkas George Villeca. Palakpakan po natin. Maraming salamat, Boss Bill. Ako po magpakilala sa inyo ng opisyal. Formal na magpakilala. Ang pangalan ko po, si George Villeca. Lagi pong tumatawag sa akin na Mr. Angkas. Yung Angkas po, sinimulan ko po yan 8 taon na nakaraan. At yung sinimulan po natin yung Angkas, ang tingin ng gobyerno dati, bago yung mga Angkas pumunta dito sa nabuksan natin, dahil taguyod natin sa Metro Manila, ang tingin ng gobyerno sa habal-habal ay isang legal na pagseservisyo. Illegal po daw siya. Papasakay ka ng pasahero, gagawin mo ang pasahero yung motosiklo at hihingi ka ng bayan, pinagbabawal mo. Pinaglaban po natin to kasi marami talagang Pilipino na ginagamit yung motosiklo para sa hanap buhay. Kaya tayo ay nakipaglaban, pumunta tayo sa kalye, nag-rally tayo, pinalampag natin yung media para mabigyan tayo ng pansin, mabigyan ng atensyon, pumunta po tayo sa korte. Umabot po yan hanggang Korte Suprema at nanalo tayo. Kaya doon, nakialam na po yung Kongreso, pati Senado, para mag-i-legal or magpapasaligal ang motorcycle taxi. Motorsiklo na pampasahero. At hindi po tayo tumigil doon. Marami happy na pag-legal. Pero tayo, itinaguyod natin or dinulak natin, kinumbinsin natin yung gobyerno na mabigyan ng tamang benepisyo ang ating manggagawang nagmomotorsiklo. Paano po natin ginawa to? Unang-una, minandate po natin lahat ng habal-habal na legal na magkaroon ng insurance mga aksidente. Tayo po nag-epekto nyon. Tayo po sa atin, sino po dito mga taga-toda? Sino dito mga taga-intray? Alam niyo po ba, bawat litro ng gasolina na binibili nyo, alam niyo po ba, 10 piso ang kinikita ng gobyerno? 10 piso. Eh kayo po, nagbibigay kayo ng serbisyo pampubliko, binabalik nyo sa publiko yung serbisyo para sa kanila, para sa taong bayan. Tinutulungan niyo po ang gobyerno magbigay ng serbisyo para sa taong bayan. Bakit hindi nila tulungan din kayo? Yung 10 piso na yun, pag kinuha po natin yung sakita ng gobyerno at dinagay po sa bulsa nyo, alam niyo po ba, 107,000 pesos kada taon ang makabalik sa bulsa niyo. Malaki din po yun. Diba? Ito ang mga iba't ibang mga panukala, ito ang mga iba't ibang programa, plataforma na nandiyan na. Paano ko nasabi na pwede kong gawin sa inyo yun? Simple lang. Meron na pong fuel subsidy at gas subsidy ang LTFRB sa mga sasakyan. Sa 4 wheels. Sa inyo, wala. So baka po ito yung solusyon natin. Baka pwede natin dagdagan ng isang pang gulong yung sidecar.
Para 4 wheels na po tayo. Baka, pag 4 wheels na po kayo, pansinin tayo ng gobyerno. Hindi na kayo pabayaan. Alam niyo po ba, ang tricycle, 40 years na pong legal. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ganung klase mga benepisyo. Katulong sa inyong negosyo. Para po, sumaya na po tayo at nabudol na po tayo, kumampiyansa na tayo dahil legal na. Pero hindi po natin pinaglaban o pinisip na ang dami pang pwedeng programa na pwedeng gawin ng gobyerno para tulungan kayo. So pumunta po ako sa LTFRB. Sinabi ko si LTFRB, bakit wala fuel subsidy at accident insurance ang mga tricycle? Alam mo po ba yung sagot sa akin? Napakasaklang. Napakasakit. Ang sagot po sa akin, ang tricycle, wala na sa amin yan. Nasa local government na yan. Hugas kamay, wala na kaming pakialam dyan, yung sinabi nila. Ang pakialam lang namin 4 weeks. Sabi ko, mali yan. Kasi sa mandato po ng pampublikong transportasyon na pinapamunuan ng LTFRB, nakalagay doon, lahat ng pampublikong transportasyon dapat mabigyan ng insurance pang-aksidente. Walang nakalagay doon kung local government man yan o national government. Ganun po ba yun? Since local government na lang po ang tricycle, anong po ba kayo? Mga taga-Malabon na lang? Hindi na po ba kayo Pilipino? Pilipino pa po tayo? Pilipino pa tayo. So dapat may pakialam pa rin ang national government sa inyo. Hindi lang po puro LGU. Maraming ginagawa ang local government para sa mga taga-Malabon. Marami. Pero hindi yan kaya ng local government. Kasi kahit anong proyekto ng binibigay sa inyo ng local government, mas malaki pa rin ang budget na national government. At yan ang ating ipaglalaban para po sa inyo. Alam niyo po ba bakit? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong ganong klaseng benepisyo. Walang ganansya sa gas assistance. Wala po kayong insurance pang-aksidente. Wala kayong insurance pang-health. Alam niyo po ba bakit? Kasi wala sa inyo nagreklamo. Walang may pakialam sa inyo para magsalita sa national government at sabihin, "Huy, gising! Tingnan niyo naman yung kalagayan ng ating mga tona at tricycle. 40 years din ang pinabayaan. 40 years din ang hindi binibigyan ng atensyon. Sila ang pinaka-importante sa mga pasahero. Bakit? Tanong ko sa inyo, sino ba ang sasakyan na kauna-unaha sinasakyan ng pasahero pag-gising niya sa umaga at paglabas niya ng bahay? Tricycle. Bago mag-jeep, bago mag-bus, bago mag-train. Pag-uwi sa bahay, paglabas ng jeep, sino ang hinahanap ng pasahero para makauwi sa bahay? Tricycle. Kayo ang pinakamaraming interaction sa mga pasahero. Pero kayo ang pinakakulela na pampublikong transportasyon na inaatupag ng ating national government. Kulela. Yan po ang problema. Ito po ang mga iba't ibang plataforma na napakadali gawin. Alam niyo po bakit? Bakit po alam na napakadali gawin? Kasi ginawa ko na yan eh. Ginawa ko na sa habal-habal yan. Hindi lang po sila legal ngayon, hindi lang po sila may mga insurance pang-aksidente, may pabahay na rin sila, may health insurance na sila. Ang dami-dami na po nilang programa mula sa national government. Kasi sinigaw po natin yun, pinakailaman natin yun, at pinakita natin sa national government na kailangan yung bigyan ng atensyon itong mga habal-habal. So ngayon, nandito po ako. Kaharap nyo. Simple lang po ang aking pakay ngayong gabi. Nag-a-apply po ako sa inyo ngayon.
kung pwede ba ako na lang po ang gawin yung punong reklamador ng mga tricycle. Ako po ang magre-reklamo para sa inyo at sisiguraduhin ko lahat sila walang magagawa kundi makinig. Yan po ang layunin natin. Ang gusto ko mangyari, pag tinulungan niyo po ako sa 107 ang Kasangga Party List, basta marunong ka magmotor, basta ginagamit mo yung motor sa hanap buhay, siguradong hindi ka maghihirap. Yan ang papalito. Pero may paalala po ako. Simple lang po. Isa lang po ang party list na pwedeng iboto. Isa lang ha. Hindi pwedeng dalawa, hindi pwedeng tatlo, hindi magiging mas mataas yung mga benepisyo nyo kung 10 yung party list na binoto nyo. Invalidated po yun. Pag more than one ang binoto mo sa party list, nako, invalid yan at hindi counted ang boto mo. Oo, sayang naman. Kaya tandaan ha, isa lang ang iboboto natin na party list. May trabaho dito'y sigurado, dito tiyak may 107 ang Kasangga Party List.